Uterine Fibroid Awareness Month po ang Hulyo sa Canada. Sa report ni Pat Fernandez, isang Pilipino mula Alberta ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa nasabing karamdaman. Uterine Fibroid Awareness Month ang Hulyo sa Canada. Ang uterine fibroid, isang non-cancerous tumor sa matres na tumutubo sa connective tissues. Ayon sa Canadian Cancer Society, inaasahang nasa 70% ng mga taong may uterus ang magkakaroon nito pagpasok ng edad na 50. Tapos sobrang sakit nung puson. Tapos feeling ko, normal yon kapag nireregla yung mga babae. Tapos sabi pa nga ng mga kapatid ko, ay okay yan kasi kapag nalilinis yung loob mo. So okay lang yun, malakas yung menstruation. Pero habang tumagal-tagal na, lalo na dito na ako sa Canada, yun, nagsimula na yung nahihilo ako. Tapos nagpa-blood test. Lumabas na very low ang hemoglobin, tsaka low din yung ferritin. Si Juliet Mercado mula Barhead, Alberta. Dekada raw tiniis ang matinding bleeding at pelvic pain. Maputla, laging parang inaantok at matinding migraine paggitna ng araw. Yan daw ang ilan sa mga sintomas niya. Noong 2023, pagsapit ng edad na 40 at matapos ang pabalik-balik na dalaw sa ospital ng 7 buwan, nalamang meron siyang uterine fibroids. Nag-iron infusion ako for ilang months. So kapag bagong lagay yung iron, syempre okay yung mga blood work. Pero once na nag-menstruation na naman ako, ayan, sobrang baba na naman, as in lagpak ulit. Ilang paraan at gamot daw ang sinubukan. Pabalik-balik din daw siya sa ospital. At 2024, matapos ang ilang konsultasyon, napagdesisyon ng kailangan ng tanggalin ang kanyang matres. Nilabas na ako ng hospital. Bumalik uli kami ng hospital ng madaling araw. Kasi nailabas ko yung fibroids, yung pinakamalaking fibroids. Kaya nagkaroon ng emergency myomectomy nung. Pero di daw dito nagtapos ang pagsubok. Matapos ang procedure, nagkaroon ng komplikasyon si Mercado kung kaya't lumagi siya sa ICU at sumailalim sa total hysterectomy. Looking back, para pag naiisip ko, ang bait ng Lord, kasi di ba buhay pa rin ako. Kasi sa ibig sabihin sa, lahat yun nangyari, 1 week lang. Yung 3 procedures na yun, sa 1 week lang siya nangyari. Payo ni Mercado sa mga kababaihan maging proactive sa kalusugan. Kahit pa raw minsan mahirap para sa mga nasa rural area na magpa-check up o makabook ng slot. Tsagain din daw na sundin ang mga payo ng doktor upang tuloy-tuloy ang recovery. Wala sila ibang sinabi kundi yun maglakad. So yung isang block dito parang umubos ako ng 1 oras. Kasi yung lakad ko as in talaga baby steps. Sa impormasyong inilabas ng Canadian Cancer Society, maliban sa connective tissues, maaari rin daw tumubo ang fibroids sa ibang bahagi ng matres. Isang factor din daw dito ang genetics. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.